Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon dito sa ating video, pag-uusapan natin kung paano kayo magkakaroon ng kumpiyansa at kahit papaano ay mababawasan ang inyong kaba kapag kayo ay nasa inyong final research defense. So kung mapapansin ninyo, sinabi ko, papaano mababawasan ang inyong kaba o yung inyong nerbiyos kapag kayo ang nagpa-final defense. Ang dahilan nito ay dahil hindi mawawala o matatanggal ng buo ang inyong kaba. Normal na kabahan kayo kapag kayo ay nagde-defend ng inyong research. Lalong-lalo na kapag kayo ay nasa final research defense. So may mga ibibigay akong practical tips na pwede nyong gamitin para mapagtagumpayan itong mga nararamdaman ninyo kapag kayo ay nasa inyong research defense. Kagaya ng aking nabanggit, napakahalaga na kayo ay maging mahusay at bihasa sa pagsasalita at may kumpiyansa para sa isang matagumpay na final research defense. Narito ang 8 practical tips upang manatiling kalmado, epektibong makipagkomunikasyon at mapahanga ang inyong mga panel. Una sa mga ito ay ang tinatawag nating mastery of the content o maging bihasa sa nilalaman ng inyong research paper. Alamin ng buo ang iyong pananaliksik, familiarity with the manuscript. Familiarity with the manuscript. Yan lang ang tanging paraan para mabuo ang inyong kumpiyansa kapag kayo ay nagde-defend ng inyong research. At susunod dito yung inyong galing sa pagsasalita dahil alam ninyo kung ano ang nilalaman ng inyong research paper. Ang malalim na pag-unawa sa inyong research ay nagpapataas ng kumpiyansa. Gaya ng sinabi ko, asahan ang mga posibleng tanong mula sa panel at maghanda ng simple at maayos na sagot. Ibig sabihin, gumawa kayo ng mga listahan na posibleng lumabas na tanong sa inyong research defense at mag-practice kayo kung papaano maayos at simpleng pagsagot sa mga posibleng tanong na ito. Ang susunod, sanayin ang pagpapaliwanag ng mga komplikadong konsepto gamit ang simple at malinaw na wika. Ito yung pagsasanay na sinasabi na ito ay hindi lang yung iniisip ninyo kung ano yung isasagot ninyo. So ito yung sinasabi nating practicing out loud. Ibig sabihin yung pagsasanay na binibigkas mo ng malakas kung ano ang magiging sagot o ibibigay mo na sagot sa iyong panel mula doon sa tanong na kanilang ibinigay. So ano ang mga dapat gawin dito sa mga nabanggit natin? So meron tayong bahagi dito na isusulat natin. Pag-uusapan natin ano ang dapat gawin. Una sa ating listahan ng mga dapat gawin ay hatiin sa bahagi. Hatiin sa bahagi ang inyong research paper. Anong ibig sabihin nito? Mas madali kayong magiging bihasa at magiging pamilyar sa inyong research paper kung ito ay hahatiin nyo sa iba't ibang bahagi. Ano mga halimbawa ng mga bahagi na ito? Unang-una, introduction. Ano ba ang nilalaman ng inyong introduction? SOP. Ano ba ang inyong statement of the problem? Susunod ay yung tinatawag nating methodology. Kung kasama itong mga bahagi na ito sa inyong research paper, mas maganda at mas mabuti na hatiin nyo sa iba't ibang bahagi. Mas madali kayong magiging bihasa, pamilyar at eksperto kung ito ay hinahati sa iba't ibang bahagi. At ang tatlong pinakamahalagang bahagi, lalong-lalo na kapag kayo ay nasa inyong final research defense, ay yung tinatawag nating findings or summary of findings, conclusion, at recommendations. Ang pangalawa sa ating listahan ng mga dapat gawin ay ang paghahanda ng simpleng paliwanag
o simpleng sagot para sa mga komplikadong konsepto na makikita sa inyong research paper or sa inyong manuscript. So isulat muna natin dito, maghanda ng simpleng sagot, simpleng sagot o simple at direktang sagot sa mga komplikadong konsepto. Konsepto. Ano ang ibig sabihin nito? May mga bahagi ang inyong research paper na tinatawag nating may sariling idea, konsepto. Ang halimbawa nito ay ang inyong theoretical framework, conceptual framework. Papaano nyo ipapaliwanag ang idea sa likuran ng theory at concept na ginamit ninyo? Napakalaki ng porsyento na ito ay lalabas at itatanong sa inyo during your final research defense. Kaya bago pa ito mangyari, para madali nyong maintindihan at maging pamilyar kayo sa inyong research manuscript, ay ihanda na ninyo itong sagot na simple dito sa mga komplikadong konsepto na makikita sa inyong research paper. So maliban sa theory and concept, kung meron pang may mga strategy pa na laman ang inyong research, meron pang mga ibang konsepto maliban sa theory and concept, ay gawan na ninyo ng simple at direktang sagot ito para madali nyong balik-balikan, mabasa at maging eksperto sa pagpapaliwanag ng bahaging ito. Pangatlo sa ating listahan ay yung sinasabi nating asahan o anticipate yung mga tanong. Asahan ang mga tanong. Anong ibig sabihin nito? Hindi nyo alam kung papaano tatakbo ang inyong research defense, pero maaari kayong gumawa ng mga listahan ng tanong o posibleng tanong na pwedeng ibigay o lumabas sa inyong research defense. So itong pangatlo na nasa ating listahan ay yung paggawa ng mga posibleng tanong. Gumawa kayo ng listahan ng posibleng tanong na lalabas sa inyong research defense. So napakaraming paraan para magawa ito. Meron ako mga video na ginawa dito o tungkol dito na nasa ating YouTube channel. Maaari din kayong magtanong sa mga kaibigan ninyo na nauna nang nag-defend sa inyo, at sinasabi ko nga sa ibang mga estudyante ko, sa pamamagitan nito, maaari na kayong makabuo ng idea at mapaghandaan kung papaano dapat sagutin itong mga posibleng tanong na lalabas sa inyong research defense. So asahan at gumawa ng listahan ng mga posibleng tanong na lalabas sa inyong research defense. Pang-apat sa ating listahan. Okay, ito yung tinatawag nating paghahanda ng mga data interpretation. Maghanda o ihanda ang mga interpretasyon ng datos. Data yan, data yung datos. Bakit kailangan ihanda ito? Kung gusto ninyong maging pamilyar o bihasa sa nilalaman ng inyong research, kasama, okay? Kasama itong paghahanda ng interpretasyon, verbal interpretation ng inyong mga datos. Kung mapapansin niyo, lalong-lalo na kailangan nyo itong ihanda kung kayo ay nandoon sa bahagi na final research defense. Kung kayo ay nasa final research defense, itong datos na sinasabi ko, interpretasyon ng datos, ay makikita sa chapter 4. Ito yung
presentation, analysis, and interpretation of data. Yung interpretasyon ng data o ng datos ay yung verbal interpretation. Ito yung mga pagpapaliwanag kung ano ang kahulugan ng mga numero na nasa table ninyo sa chapter 4. Kailangan maging bihasa kayo kung ano yung paliwanag na ito. Ulitin natin, ito yung verbal interpretation. Ibig sabihin, narrative yan. Naka-paragraph format yan. Yan yung pagkukwento at pagpapaliwanag ano ang kahulugan nitong numero na ito na napakataas. Ano ang kahulugan nitong numero na ito na napakababa? Ano ang kahulugan ng porsyento na ito? Napakarami ng mga numero na makikita ninyo sa inyong mga datos. Kaya para ulitin natin, kayo ay maging bihasa sa nilalaman ng inyong research paper, kasama ito sa kailangan ninyong balik-balikan, basahin at intindihin. Ang pangalawa sa ating practical tip ay yung tinatawag nating rehearse with a purpose. So ang kahulugan nito, magsanay ng may layunin. Focus on the goal. Bakit ba kayo nagsasanay? Hindi para makabisa o para madali nyong masabi ang isang bahagi ng inyong research. Ito ay napaka-mechanical. Ibig sabihin, walang comprehension, walang understanding na mangyayari kapag ang gagawin lang ninyo ay kakabisaduhin ninyo yung laman o bahagi ng inyong research paper. Yung rehearse with a purpose o magsanay na may layunin ay intindihin kung ano yung laman ng inyong research paper, yung laman ng inyong manuscript. So basahin muna natin. Mag-practice ng maraming beses. Ulit-ulitin ninyo. Palagi kong sinasabi, basahin ninyo ng paulit-ulit ang inyong research paper. Kahit na sa una ay hindi nyo naintindihan, basahin ninyo. Kung talagang hindi nyo pa rin naintindihan, pumunta kayo sa isang mas matanda o nauna o senior sa inyo at magtanong kayo. Okay? Kung hindi pa rin ninyo makita ang sagot, pumunta kayo sa guru ninyo. Okay, tuloy natin. Mas maganda kung may audience na pwedeng makinig, pwedeng itong kaibigan, mentor, o kahit harap ng salamin kung wala kayong makitang kaibigan o kaklase ninyo. Ulitin natin, yung pagre-rehearse, pagpa-practice, pagsasanay ng may layunin ay yung pagbigkas ng mga sagot na naiintindihan ninyo. Merong understanding at may comprehension. Ano ang kinalaman ng sinasabi ninyo sa ibang bahagi ng inyong pananaliksik o ng inyong research? Dapat maipapaliwanag nyo yun. Yun ang tinatawag nating comprehension and understanding. Orasan ang sarili. Orasan ninyo ang inyong sarili para masiguro na pasok sa binigay na oras ang inyong pagpapaliwanag. Kahit na anong research defense, whether it's a research title, research proposal, or final research defense, meron yan dapat sapat na oras na ibibigay sa inyo para magpaliwanag. I-record niyo ang inyong sarili during your presentation para makita kung saan ka pa pwedeng mag-improve. Tulad ng linaw ng boses, lakas ng boses, bilis ng pagsasalita, at pag-iwas sa mga salitang filler kagaya ng at a. Ano ngayon ang mga bagay na pwede niyong gawin o dapat gawin para magsanay ng may layunin? Unang-una, yung tinatawag nating pagsasanay ng malakas. Pagsasanay ng malakas. Magsanay ng malakas. Magsanay ng malakas. Itong pagsasanay ng malakas ay yung pagbigkas ng malakas sa mga sagot na sinasanay ninyo. Pagbigkas ng malakas sa mga sagot na sinasanay ninyo. Ibig sabihin, hindi nyo lang iniisip yung sagot sa inyong utak,
sa sarili ninyo kung hindi binibigkas ninyo ito ng malakas. Palagi kong binibigyan ng diin, kailangan malakas. Malakas ang boses, malinaw ang pagsasalita, tama yung tono, hindi masyadong mataas ang tono at hindi rin masyadong mababa na mahihirapan naman kayong magsalita. Okay, lahat ng mga bagay na ito ay mga bagay na kailangan nyong gamitin at ikonsidera at sanayin kapag kayo ay nagsasalita. Huwag lang kayong magbasa. Ulitin ko, huwag ninyong sarilinin ang sagot, huwag nyo lang practicein sa inyong utak, kung hindi basahin, magsabi, magsalita ng malakas. Ito yung sinasabi nating magsanay ng malakas. Ang pangalawa sa ating listahan, i-record ang inyong sarili at obserbahan ang mga salitang pagpuno o yung tinatawag nating filler kagaya ng at ah. Okay? Ulitin natin. Sanayin ninyong i-record ang inyong sarili habang sumasagot sa tanong. Sumasagot. Ulitin natin. Sa pamamagitan ng pagre-record sa inyong sarili, kahit na wala kayong kasama, ay makikita ninyo kung ano yung mga bagay na pwede nyo pang dagdagan, bawasan, o improve sa inyong pagsasalita. Number 3, orasan ang inyong presentasyon. Ang ikatlo ay orasan ang presentasyon. Ulitin natin, lahat ng defense, kahit na ano pang klaseng defense yan, ay may nakalaan na oras. Kaya napakahalaga na i-practice, mag-practice, hindi lang sa pagsasalita, kung hindi sa pagbabudget ng oras na kailangan para matapos ang inyong presentasyon. Para mailagay ninyo yung mga mahahalagang bahagi bago kayo maubusan ng oras na itinakda na dapat ninyong matapos yung pagpepresenta ng inyong research. Ang pang-apat sa ating listahan ay magtakda ng defense kasama ang inyong mga kaibigan. Magtakda ng defense kasama ang mga kaibigan. Ang tawag natin dito sa defense na ito na ang kasama ninyo ay ang inyong mga kaibigan ay mock defense. Mock defense is a simulation of a defense. Parang ginagaya ninyo kung ano yung pwedeng mangyari sa isang actual na defense. Isang magandang paraan ito para kayo ay masanay at mabawasan ang nervyos ninyo kapag kayo ay nandoon na sa actual na research defense. So maghanap lang kayo ng kaibigan, kagrupo ninyo, kahit na kamag-anak ninyo na pwede ninyong makasama sa isang mock defense. Magtala kayo kung sino ang pwedeng gumanap sa role ng mga panel, sa role ng advisor na maaaring magtanong sa inyo at magtakda din kayo ng observer na magbibigay ng feedback sa inyo pagkatapos o pag natapos ninyo itong tinatawag nating mock defense. Bago tayo tumuloy sa susunod na practical tip, ulitin natin dito sa magsanay ng may layunin, mas maraming pagsasanay na gagawin ninyo, mas magiging kumpiyansa kayo. Ang pagsasanay ay makakatulong sa inyo na maging mas perpekto, mas maganda ang paraan ng pagsagot ninyo. Dahil dito sa pagsasanay na ito, nababawasan ninyo na itatama ninyo kung ano yung mga bagay na dapat itama bago kayo mag-defend ng inyong research. Ang ikatlong practical tip natin
ay yung tinatawag nating maintaining a strong body language. Ito yung panatilihin o pagpapanatili ng matibay at kumpiyansadong kilos. Una sa lahat, dito sa ating pangatlong practical tip, tumayo ng tuwid at maayos na postura, iwasan ang pagyuko o pagkuba o labis na paggalaw. Pangalawa, gamitin ang natural na kilos ng kamay. Gesture. Hindi yung sobrang galaw o hindi naman yung walang galaw ang inyong mga kamay. Gamitin nyo ang inyong kamay. Kaya kailangan ninyong magsanay. Rehearse upang bigyan diin o kung meron kayong bagay na gustong bigyan diin, gamitin nyo ang inyong kamay. Ito ay maaari nyong gamitin sa pagbibigay diin sa mga mahalagang punto ng inyong diskusyon during your final research defense. Susunod, panatilihin ang eye contact. Panatilihin ang pagtingin sa mata ng inyong mga panel sa halip na umasa lamang o nakatingin lamang sa inyong mga slide o sa inyong papel. Ulitin natin, napakahalaga na hindi lang sa pamamagitan ng pagsasalita makapag-establish ng komunikasyon kung hindi sa pamamagitan ng eye contact sa inyong panel. Ito ay nagpapakita na kayo ay sincero at seryoso sa mga sinasabi ninyo. Ano ngayon ang kailangan ninyong gawin para mapanatili ang matibay at kumpiyansadong kilos habang kayo ay nagde-defend ng inyong research? Una sa lahat, napakasimple lang nito pero kailangan nyong magsanay. Una ay tumayo ng matuwid. Tumayo ng matuwid. Ito, sinabi na kanina, tumayo ng matuwid. Pero ililista pa rin natin dito. Tumayo ng matuwid. Okay, tumayo ng matuwid. Ulitin natin, ang non-verbal o hindi verbal na komunikasyon ay kasing halaga ng verbal o yung pagsasalita ninyong paraan ng komunikasyon. So yung inyong katawan, kung makikita ng inyong mga panel na nakakuba, nakayuko o masyado kayong hindi komportable sa inyong ginagawa, ay magkakaroon ito ng epekto sa inyong research defense. Kaya napakahalaga ng isang unang bagay na ito na tumayo ng matuwid. Do not slouch, huwag kayong kukuba, at yung mga paggalaw ng kamay at ng paa ninyo, iwasan ninyo. Ang tawag natin dito is fidgeting. So napakasimple pero napakahalaga na kailangan sanayin ninyo itong mga bagay na ito. Ito ay kabahagi ng tinatawag nating posture. Yung itsura ng kabuuan ng inyong katawan kapag kayo ay nagde-defend. Alam ninyo ang itsura ng katawan kapag confident ang isang nagpe-present. Nandiyan yung pwesto ng kanyang ulo, yung pwesto ng kanyang katawan, yung paggamit ng kanyang kamay, yung kanyang pagtayo. Lahat ito ay bahagi nitong una sa ating listahan, pagtayo ng matuwid. Ang susunod sa ating listahan ay yung paggamit ng paggalaw ng kamay. Paggamit ng galaw kamay. Ang tawag natin dito ay gestures or hand gestures. Kagaya ng sinabi ko kanina, napakahalaga na sanayin ninyo ang paggalaw at paggamit ng kamay ninyo kapag kayo ay may binibigyang diin or emphasis sa inyong diskusyon. Yung paggalaw ng sobra ng inyong kamay ay hindi rin makakabuti. Binanggit ko na kanina yan. Yung sobrang paggalaw or excessive movement ng inyong kamay ay hindi ring maganda. Magiging awkward ito, gumagalaw ang kamay ninyo pero hindi naman kailangan.
base doon sa sinasabi o naririnig ng inyong panelist. Ganon din yung hindi paggalaw ng kamay, makikita ninyo ang itsura ninyo kapag nasa gilid lang ang inyong kamay habang kayo ay nagpapaliwanag. So ito ay bahagi ng public speaking na sinasabi natin. Ang susunod sa ating listahan, ikatlo, ay yung tinatawag nating eye contact. Okay? Ang pagtingin sa inyong panel. Pagtingin sa panel. Okay? Pagtingin lang. Okay? Yung maintaining eye contact. Huwag lang kayong nakatingin palagi sa inyong slide presentation o sa inyong research manuscript. Maaari kayong tumingin sa inyong research slide paminsan-minsan, ganun din sa inyong research manuscript paminsan-minsan, pero mas maganda kung kayo ay magsasanay ng hindi nakatingin sa inyong slide presentation o sa inyong research manuscript. Ito ay nagsasabi na kayo ay pamilyar at kayo ay eksperto at alam ninyo ang sinasabi ninyo kung ganito ang paraan ng inyong pagpepresenta na hindi kayo nakatingin sa inyong slide at sa inyong research manuscript. Kaya ulitin natin, hindi nyo magagawa ito kung hindi nyo nagawa yung unang mga practical tips natin na maging pamilyar sa laman o nilalaman ng inyong research manuscript. Kapag yun ay nagawa ninyo, kayang-kaya na ninyong magsalita sa harap ng bihirang tumitingin sa inyong research slide o sa inyong research manuscript. Ang susunod sa ating listahan, ikaapat, ay yung sinasabi nating sanayin ang sarili ninyo, sanaying ngumiti. So hindi naman natin sinabi na palaging ngumiti. May mga bahagi ng inyong research defense na kailangan yung ngumiti at may mga bahagi na hindi nyo naman kailangang ngumiti. So ang pagngiti, ulitin natin, ay isang paraan ng non-verbal o hindi verbal na komunikasyon na pwede ninyong gamitin at dapat yung gamitin kapag kayo ay nagde-defend ng inyong research. So pwedeng itong magbigay ng mensahe sa inyong mga panel na kayo ay natutuwa doon sa resulta ng inyong pagsasaliksik kaya kayo ay nakangiti. Maaari ding maging mensahe ito sa mga panel na kayo ay nagpapasalamat sa kanila, sa panel ninyo, at natapos na ninyo ng matiwasay ang inyong research paper. Kaya kayo nakangiti. So ulitin natin, ang pagngiti ay pagbibigay ng mensahe sa inyong mga panel ng nararamdaman ninyo ayon doon sa nangyayari at sinasabi ninyo. Kaya ulitin natin, hindi kailangang palaging nakaingiti all throughout your research defense, pero sanayin yung umiti kapag ito ang kailangan doon sa bahagi ng inyong research defense. Ito naman, bago tayo tumuloy doon sa susunod na practical tip natin, meron tayong bonus tip. Ito yung paggamit ng podium. Kung kayo ay nagde-defend at ito naman ay face-to-face o harapan kayo sa inyong defense, ay yung paghahawak ninyo o paglagay ninyo ng inyong kamay ay dapat nasa gilid ng podium. Ito yung pinapatungan ng mga babasahin ninyo at ng mga gamit ninyo kapag kayo ay nagde-defend ng inyong research. So anong tip natin dito? Yung paghawak ninyo sa gilid ng podium, nakikita yan ng panel. So ang paghawak sa gilid dapat kalmado, relax. Hindi yung nakahawak kayo ng mahigpit dahil yung paghawak ng mahigpit ay isa na namang non-verbal o di-verbal na mensahe sa inyong panel na kayo ay nininervyos. Kaya ipatong lang ninyo, kalmado, at ilagay ninyo ang inyong kamay sa gilid ng podium kapag kayo ay gumagamit nito. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na practical research tip natin. Ito yung paraan ng inyong pagsasalita.
kontrolin ang inyong tinig at bilis ng pagsasalita. Kontrolin ang inyong tinig at bilis ng pagsasalita. Ang pagsasalita ng mabilis ay nagpapakita ng inyong kaba. Ulitin natin, ang pagsasalita ng napakabilis ay nagpapakita ng inyong kaba. Kailangan lang ninyong maging kalmado sa pagsasalita, malinaw na boses, gumamit ng malinaw na salita o mga salita. At kailangan palagi ninyong nakukuha ang atensyon ng inyong panel kapag kayo ay nagsasalita. So, ano ang mga kailangan nating gawin dito sa tinatawag nating pagkokontrol ng inyong tinig at bilis ng pagsasalita? Una, magsalita ng malinaw na mga pagbibigay o pagbigkas ng mga salita. Malinaw na pagbigkas ng salita at tamang bilis. Kaya kailangan, babalik ulit tayo doon sa unang binanggit at pinag-usapan natin, kailangan yung magsanay. Practice, practice, practice. Huwag kayong magmamadali. Kapag kayo ay nagsanay doon sa oras na itinakda, walang dahilan para kayo ay magmadali. Okay, susunod. Maglaan ng sandali pagkatapos ng mahalagang punto. Pause. Ibig sabihin, huminto panandalian pagkatapos ng mga napakahalagang punto upang mabigyan ng oras ang inyong panel na maunawaan at maintindihan ang impormasyon na inyong ibinigay. Okay? Slight pause. Hindi naman napakatagal na paghinto. Okay? Para mabigyan nyo lang ng oras ang inyong panel para makapag-isip kung kailangan. Pero kung sinabi nilang proceed, magtuloy o ituloy, yun yung inyong senyales na kailangan nyo nang pumunta doon sa susunod na bahagi. Ang huling bahagi nitong ating ika-4 na practical tip, gumamit ng iba't ibang tono. Depende doon sa inyong binabanggit o sa inyong gustong bigyan ng diin. Okay? Itong tono, pwedeng lakasan ninyo inyong boses, babaan ninyo inyong boses, taasan ang tono, ibaba ang tono. Yung dynamic ng inyong pagsasalita. Kailangan yan, hindi pwede o hindi advisable yung monotony sa pagsasalita, lalong-lalo na sa inyong research defense, upang mapanatili ang interes ng inyong mga tagapakinig o ng inyong panel. Ano naman ang mga kailangan nating gawin o dapat gawin dito sa pagkokontrol ng inyong tinig at bilis ng pagsasalita? Unang-una, yung tamang bilis ng pagsasalita, yung tamang sanayin ang tamang bilis at malinaw na pagbigkas. Okay, yan ang unang-una natin. So, ang ibig sabihin nito ay yung paraan o bilis ng inyong pagsasalita ay hindi napakabagal o napakabilis. Kagaya ng binanggit natin kanina, nagpapakita ito ng mensahe sa inyong mga panel. Kung kayo ay napakabilis magsalita, nagbibigay lamang ito ng mensahe na nininervyos o kinakabahan kayo. So yung tamang bilis lang at siguraduhin nyo na malinaw ang pagbigkas ninyo sa mga salitang inyong ginagamit habang kayo ay nagpepresenta ng inyong sagot o ng inyong research paper. Ikalawa ay yung paghinto o yung pansamantalang paghinto. Pansamantalang paghinto o yung pause after key points. Pansamantalang paghinto sa o pagkatapos ng mahalagang punto. Ulitin natin,
Ito ay napakasimple lang kung inyong titignan, pero kailangan pagplanuhan ninyo ano ba yung mga punto na kailangan yung bigyan ng diin. At kapag ito ay nakita na ninyo, ay kayo ay magsanay na palaging nagbibigay ng pansamantalang paghinto pagkatapos nyong ibigay itong mga puntong ito. Ang pangatlo naman ay yung tinatawag nating yung tamang tono. Tamang tono o yung paggamit ng tamang tono ng boses. Binanggit din natin kanina yan. Yung sobrang taas ng tono at sobrang baba naman ng tono ay nagbibigay din ng mensahe sa inyong mga panel. At hindi lang yun, nakakairita din at nakakatawag ng hindi kinakailangang atensyon yung paggamit ng tono na hindi nababagay doon sa pinipresenta ninyong bahagi ng inyong research. Kaya kung meron din kayong gustong bigyan ng diin, maaari o ito yung panahon na pwede ninyong baguhin at gumamit ng mataas na tono o mababang tono. Iwasan ninyo yung tinatawag nating monotone delivery. Iwasan yung monotone delivery dito sa ikatlong listahan natin ng dapat gawin. Yung hindi nagbabago naman yung tono. So may mga bagay na o may mga bahagi na pwede ninyong itaas o ibaba ang tono ng inyong boses, pero hindi rin maganda na monotone yung inyong gagamitin mula umpisa hanggang matapos ang inyong research presentation. Yung susunod naman, pang-apat, ay sanayin ninyo ang paghinga ng malalim. Sanayin ang paghinga ng malalim. Napakahalaga din nito para makatulong sa pagkakalma ng inyong nerbiyos. Ulitin natin, yung pagsasanay ninyo ng paghinga ng malalim ay makakatulong na mabawasan ang inyong nerbiyos at mapakalma kayo. Kaya ulitin natin, napakasimpleng bagay pero kailangan ninyong sanayin ang inyong sarili. So bago tayo magtapos dito, meron tayong bonus tip. Ang paghinto ng pansamantala o yung slight pause bago kayo sumagot sa tanong ng inyong panel will send a message, magbibigay o magpapadala ng mensahe sa inyong panel na pinag-iisipan yung mabuti ang inyong sasabihin bago kayo sumagot. Pero isa lamang babala, warning. Huwag nyo naman masyadong tagalan. Binigyan ngayon ng tanong ng panel ninyo, nakalipas na ang 1 minuto, hindi pa rin kayo sumasagot. Kaya ulitin natin, kailangan tama ang paggamit nitong pansamantalang paghinto o slight pause bago kayo sumagot sa tanong ng inyong mga panel. Ang ikalima sa ating practical tip ay yung tinatawag nating managing of nervousness o yung pamamahala ng inyong kaba. Natural na kabahan o makaramdam ng kaba. Kahit na kami na mga sanay na sa pagbibigay o pagpipresenta ng aming mga research sa iba't ibang pagtitipon, whether local or international, ay nakakaramdam pa rin ng kaba. Pero ang mahalaga na pagtuunan ninyong ng pansin ay kung papaano ninyo mamamanage itong kaba na nararamdaman ninyo. Yun ang kailangan ninyong pag-aralan dahil hindi nyo matatanggal o totally matatanggal yung nervousness, yung kaba na nararamdaman ninyo, pero pwede nyo itong i-manage. Papaano ngayon natin gagawin ito? Una, huminga ng malalim bago magsalita upang kalmahin ang inyong nerbiyos. Napakasimple pero napakahalaga itong tinatawag nating deep breathing.
Okay, ulitin natin, itong paghinga ng malalim ay makakatulong sa inyo upang mapakalma ang inyong nararamdamang nerbiyos. Pangalawa, kung may nakalimutan o makakalimutan kang punto, huminto sandali, huminga at magpatuloy ng maayos. Huwag kayong matataranta, huwag kayong magpapanik. Okay? Natural lang na sa mga bahagi ng inyong research defense, meron kayong mga bagay na makakalimutan. Mag-isip, huwag mataranta, kumalma para makapag-isip ng malinaw kung papaano nyo ito sasagutin, ano ang kailangan nyong balikan o ano ang kailangan nyong tignan para makapagbigay ng maayos na sagot dito sa tanong na ito. Kaya ulitin natin, huwag kayong matataranta, huminto lang kayo sandali. So ano naman ang mga dapat nating gawin? Una dito sa mga dapat ninyong gawin ay humanap kayo ng isang estratehiya ng paghinga ng malalim. Huminga o yung paghinga ng malalim. Humanap kayo ng estratehiya, yung specific na strategy. Papaano nyo ba dapat ito gawin? Ang isang halimbawa nito ay pwede kayong huminga paloob, inhale, at ng 4 na segundo. Yung paghinga ninyo paloob, bumilang kayo ng 4 na segundo. Yung paghinto, yung pagpigil ng paghinga, 4 na segundo din, magbilang kayo, at yung paglabas ng inyong hininga habang ginagawa nyo ito, magbilang din kayo ng 4 na segundo. Ito yung sinasabi nating specific strategy ng deep breathing ninyo. Okay, maliban doon, marami pa kayong pwedeng gamitin na deep breathing techniques. Makikita nyo kung ano yung nababagay sa inyo at yun ang gamitin ninyo. Lalong-lalo na kung ito ang nagpapakalma sa inyo. Pangalawa, ito naman yung tinatawag nating positive self-talk o yung pagbibigay ng positibong pananaw. Positibong pananaw. Positibong pananaw. Okay? O yung positive thinking o yung sasabi sa sarili ng isang positibong kalalabasan o outcome ng inyong research paper. So, imbis na sabihin mo sa sarili mo na babagsak ka, papalpak ka, hindi mo masasagot ang mga tanong, ay subukan mo naman yung other side. Huwag kang mag-focus doon sa negative. Kaya nga positive self-talk, positibong pananaw. Sabihin mo sa sarili mo na kaya ko to, nakahanda ako, alam ko kung ano yung mga dapat kong isagot. Ikatlo, yung tinatawag nating pansamantalang paghinto bago kayo mag-defend. Pansamantalang paghinto bago kayo mag-defend. So, ang tawag natin dito ay malakasang pansamantalang paghinto. Malakasang pansamantalang paghinto. Ito ay kahalintulad nung pansamantalang paghinto na binanggit natin kanina. Pero ito ay gagawin ninyo bago magsimula ang inyong defense. So bago magsimula ang inyong defense, tumayo lang kayo sa harap, ngumiti, kalmahin nyo sarili ninyo, tignan ninyo ang inyong panel, ulitin natin bago kayo magsimulang magsalita ng inyong sa inyong research defense. Ito ang pwede ninyong gawin. Ang tawag natin dito is power pose before your defense o malakasang pansamantalang paghinto bago kayo magsimulang magpresenta ng inyong research defense. So, paano natin gagawin ito? Tumayo lang kayo ng diretso.
Kung ulitin ko, kung kayo ay may podium, ilagay ninyo ang inyong kamay sa gilid. Kung wala naman, tumayong diretso, hawakan ninyo yung mga papel na kailangan ninyo o kung meron kayong pointer na kailangan nyong gamitin, hawakan nyo with confidence. Okay? So, ito ang magbibigay ng kumpiyansa sa inyo. Ang susunod sa ating practical tip ay yung tinatawag nating engaging with the panel. Engaging with the panel. Ito yung pagiging aktibo sa pakikipag-usap sa panel. Makipag-usap o makipagtalastasan, okay, sa inyong mga panel na parang nag-uusap lang kayo. Okay? Pero hindi naman doon sa punto na parang napaka-informal ng inyong pag-uusap. Sa inyong pakikipag-usap, sa inyong panel, naroon pa rin yung tinatawag nating respeto sa pagsagot sa inyong panel. So, una dito, ituring ito bilang isang pag-uusap, hindi isang interogasyon na nagdadagdag sa kaba ng mga nagde-defend ng research. Makipag-usap lang kayo. Pakinggan ninyong mabuti kung ano yung tanong nila at ibigay ninyo kung ano yung sagot na hinahanap nila. Pangalawa, makinig na mabuti. Hindi ninyo masasagot kung hindi ninyo papakinggan na mabuti ang mga tanong na ibinibigay sa inyo. Kaya napakahalaga na makinig na mabuti sa mga tanong ng panel ninyo at maglaan ng sandali bago sumagot. Ulitin natin, ito na naman yung maglaan ng sandali. Ito yung pansamantalang paghinto bago kayo sumagot. Magbibigay din ito ng oras sa inyo para maayos ninyo kung ano yung mga dapat ninyong sabihin bago kayo sumagot. Susunod, kung hindi sigurado sa isang tanong, tanggapin ito ng profesional at magbigay ng posibleng sagot. Ulitin natin, maliban sa may mga nakakalimutan kayo kung ano yung mga dapat isagot at kung saan makikita yung mga sagot. Meron din kayong mga tanong during defense. Tawag natin dito real talk. Okay? Totoong nangyayari ito sa inyong research defense. Meron kayong mga sagot na ma-encounter na hindi nyo alam kung paano ito sagutin. So, tanggapin ito ng profesional at magbigay ng posibleng sagot. Dito sa bahagi na ito, maaari din kayong magbigay ng paliwanag kung bakit hindi ninyo kayang ibigay yung sagot sa tanong nila. Ang paliwanag na pwede nyong ibigay ay dahil hindi po ito sakop sa aking pananaliksik. Ito po ay bahagi ng tinatawag kong limitasyon ng aking pag-aaral o ng aking pananaliksik. Kaya hindi po ito kasama sa maaari ko pong sagutin. Specifically, yan pong itinatanong ninyo sa akin. Ulitin natin, ipaliwanag nyo na maayos at hanapin nyo yung tamang paraan o tamang sagot doon sa tanong na hindi nyo masagot. Ano ngayon ang mga kailangan nating gawin para dito sa tinatawag nating engaging with the panel o maging aktibo sa pagkikipag-usap sa panel? Unang-una, yung tinatawag nating pakikinig ng mabuti. Makinig ng mabuti. Napakasimple, hindi ba? Makinig ng mabuti. Napakarami ninyong makukuha na idea sa pamamagitan ng pakikinig. Sa pamamagitan ng pakikinig, malalaman ninyo kung saan papunta yung inyong diskusyon sa pamamagitan ng pakikinig. Maliban sa kung nakikinig kayo ng mabuti, alam ninyo kung ano yung mga kailangan ninyong ibigay na sagot at maiwasan yung mga bagay na hindi naman itinatanong ng panel. May mga pagkakataon kasi na salita ng salita yung nagde-defend, hindi naman yon yung sagot na hinahanap o hinihintay ng inyong panel. So ito yung magiging resulta kapag kayo ay nakikinig ng mabuti sa inyong mga panel. Maliban dito, kaakibat din ng una, wag
magmadaling sumagot. Nababanggit din ito sa mga unang pag-uusap natin. Kapag kayo ay tinatanong, pansamantalang huminto para makapagbigay ng oras sa inyo na makapag-isip kayo at huwag kayong magmadaling sumagot. Dito sa ikalawa, maaari kayong gumamit dito ng 2 hanggang 3 segundo bago kayo sumagot o magbigay ng inyong sagot. Ito ay magpapakita na seryoso niyong pinag-iisipan ang isasagot ninyo. Pero ulitin natin, paalala, huwag ninyong masyadong tagalan. 2 to 3 seconds, 2 hanggang 3 segundo ay sapat na para doon sa tinatawag nating pansamantalang paghinto bago kayo sumagot sa tanong na ibinigay ng inyong panel. Ngayon, balik tayo doon sa sinabi natin, kung hindi nyo alam yung sagot sa itinatanong sa inyo, pwede kayong sumagot sa pamamagitan ng pagsasabi o pagbibigay ng dahilan, justification. Yung sinabi ko, binanggit ko kanina, pwede nyong gamiting dahilan yon na hindi ko po masasagot. Salamat po sa tanong, aking panel, pero ito pong tanong na ito ay hindi kasama sa aking pag-aaral. Ito po ay nakasulat doon sa tinatawag ko pong limitations of the study. Kaya ako ikinalulungkot ko po na hindi ito sakop ng aking pag-aaral. Yun ang pwede ninyong paraan na gamitin ng pagsagot sa mga tanong na hindi nyo alam. Pero, ulitin ko, isang paalala, siguraduhin ninyo na hindi talaga kasama sa inyong pananaliksik o sa inyong pag-aaral yung itinatanong sa inyo. At ang huli dito sa ating dapat gawin ay yung pananatili ng maiksi at direktang sagot. Maiksi at direktang sagot. So, ulitin natin, kapag meron ibinigay na tanong sa inyo, makinig kayo ng mabuti at ibigay ninyo yung pinakamaiksing sagot na may kinalaman doon sa tanong na ibinibigay sa inyo. Ito yung kahulugan ng maiksi at direktang sagot. Iwasan ninyo yung paligoy-ligoy na sagot at napakaraming paliwanag na hindi naman hinihingi ang paliwanag sa inyo. Kaya napakahalaga, babalik ulit tayo dito sa una, makinig ng mabuti. Sa ikapitong practical tip natin, ito yung tinatawag nating project confidence even if you are nervous o yung pagpapakita ng kumpiyansa kahit na kayo ay kinakabahan. Unang-una, ang kumpiyansa ay nagmumula sa maayos na paghahanda. Kapag hindi kayo nakapaghanda, mas malaki ang posibilidad na kakabahan kayo at magkakaroon kayo ng tinatawag ninyong palaging mental block o yung hindi makapagbigay ng sagot sa mga tanong na ibinibigay sa inyo. Magtiwala kayo sa inyong pananaliksik, magtiwala kayo sa inyong research. Paminsan-minsan, upang magmukhang kalmado, kailangan ninyong ngumiti. Ngumiti kayo paminsan-minsan para makita ng panel na kalmado kayo at madali kayong mabibigyan ng tanong. Susunod, iwasan ang labis na paghingi ng paumanhin habang kayo ay nagbibigay ng inyong sagot. Magsasabi kayo na pasensya na kung hindi ito malinaw. Panindigan ninyo ang inyong kaalaman. Panindigan ninyo kung ano ang nakasulat sa inyong pananaliksik. Yung pagbibigay ng mga pananalita na pasensya na kung hindi ito malinaw ay nagbibigay ng senyales at mensahe sa inyong panel na hindi ninyo alam o hindi kayo handa sa inyong research defense. Ano naman ang mga kailangan ninyong gawin upang maipakita na kayo ay kumpiyansa kahit kayo ay kinakabahan? Unang-una, kumpiyansa sa paghahanda. Tiwala kayo sa mga paghahanda na ginawa ninyo. Kayo ay nag-practice, inulit-ulit ninyo, naiintindihan ninyo ang nilalaman at bawat bahagi ng nilalaman ng inyong pananaliksik.
Ito yung sinasabi nating kumpiyansa sa ginawa ninyong paghahanda. Ang susunod naman ay yung malalim na pag-aaral at pag-unawa. Hindi sapat na binasa ninyo at kinabisado ninyo ang laman ng inyong pananaliksik. Kailangan naiintindihan ninyo kung ano ang kahulugan ng bawat bahagi ng inyong pananaliksik. Ito ang ibig nating sabihin sa malalim na pag-aaral at pag-unawa ng inyong pananaliksik. Maiintindihan nyo lang, magkakaroon kayo ng comprehension and understanding kapag malalim ang pag-aaral na inyong ginawa. Pangatlo, magsanay sa pagsagot, lalong-lalo na yung mga tanong na karaniwan ng ibinibigay o mga tanong na karaniwan yung naririnig o yung mga tanong na madali lang sagutin. Kapag ito yung mga tanong na kabisado na ninyo o naintindihan na ninyo o kahit na anong paikot-ikot itanong sa inyo, basta pamilyar kayo doon sa tanong at handa kayo sa sagot, hindi nyo na kailangan tumingin sa inyong manuscript, sa inyong research paper o sa inyong slide presentation para ito ay sagutin o para ito ay masagot. Ulitin natin, ito ay nagbibigay ng mensahe sa inyong panel na kabisado ninyo, pamilyar kayo at naiintindihan ninyo kung ano ang nilalaman ng inyong pananaliksik o ng inyong research paper. Ang huling bahagi ng ating practical tip para sa mga nahihirapang magsalita at nakakaramdam na matinding kaba ay yung tinatawag nating have a strong closing, yung malakas na pagtatapos para matandaan at magkaroon ng tinatawag nating lasting impression sa inyong mga panel. Magkaroon ng matibay at malinaw na pagtatapos. Okay, anong kahulugan nito? Tapusin nyo ang inyong presentation gamit ang isang malinaw na summary na buod ng mahahalagang natuklasan, nalaman at ang kahalagahan ng inyong pananaliksik. I-summarize ninyo lahat kung kaya ninyo sa 2 pangungusap. Pagkasyahin nyo sa 2 pangungusap, ulitin natin yung pagbubuod o yung summarization ng inyong mga natuklasan, hindi na kailangan napakahaba at hindi na kailangan na napakaraming paliwanag. Summary na lang para magkaroon ng retention, para matandaan at para magkaroon ng impresyon sa inyong mga panel. Pasalamatan ng panel sa inyong professional o sa isang professional na paraan sa pamamagitan ng pagiging magalang. Ulitin natin, you make sure, siguraduhin ninyo na nandun pa rin ang inyong paggalang sa inyong panel mula umpisa hanggang huli, lalong-lalo na sa huli. Halimbawa, maraming salamat po sa inyong oras at mahahalagang tanong. Pinahahalagahan ko ang pagkakataong maibahagi sa inyo ang aking pananaliksik. Maaari nyo na itong gamitin bilang pagsasara sa inyong research defense. Ano naman ang mga kailangang gawin o dapat gawin? Unang-una, yung tinatawag nating pagbubuod ng mga natuklasan sa 1 o 2 pangungusap. Pagbubuod ng natuklasan sa pamamagitan ng 1 hanggang 2 pangungusap. So, hindi kailangan na napakahaba ng gagawin ninyong buod o yung summary ng mga natuklasan ninyo sa inyong research. 1 o 2 pangungusap ay sapat na. Susunod, pangalawa, pagpapasalamat sa inyong panel. Huwag ninyong kakalimutan na magpagpasalamat. Pasalamat sa inyong panel. Okay. At bago tayo magtapos, ay meron tayong mga kailangang ipaalala, lalong-lalo na sa mga nagdi-defend. Ang inyong research ay nangangailangan ng paghahanda, nangangailangan ng pag-iensayo,
nangangailangan ng malalim na pag-aaral. Lahat ng mga pinag-usapan natin, gamitin ninyo sa paghahanda ninyo o bago kayo humarap sa inyong research defense, at sinisiguro ko na makakapasa kayo sa inyong research defense. Kahit na anong research pa yan, title presentation, proposal, or final defense. So maraming salamat sa pakikinig at sana ay bigyan ninyo ng panahon na subscribe ang ating YouTube channel at DocEd Padama para makatulong din ito sa inyong mga kaibigan, kaklase, kamag-anak. I-share nyo din ang ating YouTube channel sa kanila. Maraming salamat po everyone. God bless and I'll see you on our next video. Bye!